Magandang gabi, Kuya Noki. Tawagin mo na lang akong Jonathan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong Oktubre ng nakaraang taon. Taga Solano ako, pero nagtatrabaho ako sa isang bangko sa Bayumbong. Dahil madalas ay abutan ako ng overtime, sanay akong dumaan sa bypass road para mas malapit ang daanan at mas mabilis makauwi. Pero Kuya Noki, pagtapos ng gabing yon, hinding-hindi na ako muling dadaan doon ng mag-isa, lalo na kapag sobrang lalim na ng gabi. 11:00 na ng gabi noon. Maulan at sobrang kapal ng hamog. Yung tipong kahit naka-high beam ang motor ko, hanggang 3 metro lang ang kaya kong makita sa unahan. Sa mga taga-Biskaya, alam nyo kung gaano kadiwara at kaginaw ang gabi sa bandang bypass. Halos walang kabahay-bahay, puro talahayban at palayan lang ang makikita mo sa magkabilang gilid. Balik tayo sa kwento. Habang binabagtas ko ang madilim na kalsada, biglang bumanat ang hangin. Sobrang lamig. Yung lamig na hindi dahil sa ulan, kundi yung nanunuot sa buto. Sa gitna ng kalsada, may nakita akong anino. Isang babae. Nakasuot siya ng puting dress na parang nabasa ng ulan. Nakatayo lang siya sa gilid at parang may hinihintay. Noong una, nag-alinlangan ako. Baka mamaya holdupper o modus. Pero naawa ko dahil mukha siyang nanginginig sa ginaw. Inihinto ko ang motor. Miss, okay ka lang? Gabi na, delikado dito. Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Dahan-dahan lang siyang tumingin sa akin. Hindi ko maaninag ng maigi ang mukha niya dahil sa dilim at sa buhok niyang nakatabing. Pero tumango siya at sumenyas na makikisakay. Sige miss, pero hanggang Solano lang ako. Dun lang kita ibababa, sabi ko. Sumakay siya sa likod ko. Pero Kuya Noki, doon na nagsimulang tumayo ang mga balahibo ko. Pag-upo niya, hindi man lang naramdaman. As in walang bigat. Parang wala akong sinakay. Pero ramdam ko ang lamig na nagmumula sa likuran ko. Parang may yelo na nakadikit sa likod ko. Habang tumatakbo kami, sinubukan kong mag-small talk. Taga saan po kayo, miss? Bakit nandun kayo sa gitna ng dilim? Hindi siya sumagot. As in, parang hindi ako narinig. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong ng makina ng motor ko at ang sipol ng mga hangin. Tumingin ako sa side mirror para tignan kung okay lang siya. Muntik ko nang mabitawan ang manubela dahil kahit anong sipat ko, wala siyang refleksyon sa salamin. Nakikita ko lang ang upuan ng motor ko at ang kalsada sa likod. Pero ang babaeng sa likod ko mismo, wala siya doon. Dito kinabahan na ako. Pinilit kong hindi magpanik. Baka malabo lang ang salamin dahil sa ulan. Bulong ko sa sarili ko. Pero nang sulyapan ko ang baba sa bandang balikat ko, nakita ko ang kamay niyang nakahawak sa bewang ko. Ang mga daliri niya, Kuya Noki,
Hindi iyon kulay balat. Maputla na parang bangkay na matagal nang nakababad sa tubig at mahahaba ang itim na kuko. Doon ako nagsimulang magdasal ng malakas. Binilisan ko ang takbo ng motor. Gusto ko nang makarating sa parteng maliliwanag doon sa may Solano. Pero habang bumibilis ako, nararamdaman kong parang may bumubulong sa tenga ko. Isang boses na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Dito ako namatay. Kasabay ng bulong na yon, ang isang mabahong amoy. Yung tipong amoy ng basa na lupa or yung tipong sobrang init ng panahon tapos biglang umulan. Basta ganun. Pagdating ko sa may unang streetlight sa boundary ng Solano, biglang bumigat ang motor ko. Sobrang bigat na parang may 2 o 3 taong nakasakay sa likod ko. At bago pa ako makalingon, naramdaman ko ang malamig na hininga sa leeg ko at ang mahigpit na yakap ng mga kamay na lalong humihigpit sa aking bewang. Huwag kang lilingon, Jonathan. Dahil sa takot ko, bigla akong nagpreno ng malakas. Sumemplang ako. Gumulong ako sa kalsada at mabilis na tumayo para tumakbo. Paglingon ko sa motor ko na nakatumba, wala na ang babae. Pero Kuya Noki, may naiwan sa seat cover ng motor ko. Isang tumpok ng basang buhok at putik na may kasamang maliliit na uod. Magmula noon, kahit anong rason pa, kahit traffic sa main road, or kahit mas mahaba ang ibabiyahe, hindi na ako dadaan sa bypass. Ayoko nang maranasan muli ang lamig ng bypass road sa madaling araw. Kaya kahit ngayon, kapag naaalala ko ang boses niya na binabanggit ang pangalan ko, kinikilabutan pa rin ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Maraming salamat sa pagbasa, Kuya Noki. Mag-ingat po tayong lahat. Magandang gabi, Kuya Noki. Ako si Marco. Itago niyo na lang ako sa pangalang to at iibahin ko ang mga pangalan ng mga kasama ko para na lang din sa kanilang privacy. Pero ang kwentong ito ay totoo at hanggang ngayon, kaming magbabarkada ay hindi na nag-uusap dahil sa sobrang trauma. Nangyari ito noong huling gabi ng piyesta. Na-stranded kami sa Bayumbong at dahil wala kaming masakyan na tricycle pa uwi ng Solano, nagdesisyon kaming maglakad na lang sa bypass road. Sabi namin, exercise lang to, 4 naman tayo, walang mangyayari. Maling-mali yun, Kuya Noki. Bukod sa paggagaslight sa sarili, ito ang umpisa ng nakakapanghilakbot na pangyayari sa aming magbabarkada. Nangyari ito mga 12:00 na ng madaling araw. Masaya pa kaming nagkukwentuhan nila Jojo, Kevin at Ramil habang naglalakad sa gitna ng madilim na bypass. Ang tanging liwanag lang namin ay ang mga flashlight ng cellphone namin at ang maputlang sinag ng buwan. Pagdating namin sa kalsada, iyong parteng malayo na sa mga huling bahay ng Bayumbong at malayo sa bukana ng Solano, biglang tumahimik ang paligid. Kahit ang huni ng kuliglig, nawala. Huy, naramdaman niyo ba yon? Bakit parang biglang uminit? Tanong ni Jojo. Huminto kami saglit
Napansin ko na si Kevin ay nakatitig sa likuran namin. Sa dilim na nilampasan namin, ang putla ng mukha niya. "Bakit, Kev?" tanong ko. "Bilangin niyo tayo," bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig. Tinapat ko ang flashlight ko sa amin. 1, 2, 3, 4. 4 lang kami, pero nang ilibot ko ang ilaw sa gilid ng kalsada, may nakita akong anino na mabilis na nagtago sa likod ng isang poste ng kuryente. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad, pero binilisan na namin ang hakbang. Doon namin narinig ang tunog. Parang kinakaladkad. Isang tunog na parang may hinihilang bakal o kadena sa semento. Lumingon kaming lahat. Sa layong 10 metro sa likod namin, may nakatayo. Isang matangkad na figura, sobrang payat na parang butot balat na lang. Nakayuko ito at ang mga braso niya ay abot hanggang tuhod. Ang nakakatakot dito, Kuya Noki, wala siyang suot na kahit ano, pero ang balat niya ay kulay uling. "Takbo!" sigaw ko. Kumaripas kami ng takbo, pero kahit anong bilis namin, ang tunog ng kaladkad ay nananatiling nasa likod namin. Parang nakikipaglaro lang siya sa amin. Natisod si Ramil. Nadapa siya ng pasubsob. Nung tutulungan na namin siya, tumapat ang flashlight ni Jojo sa paanan ni Ramil. May isang kamay na galing sa ilalim ng kalsada. Galing sa kanal. Nahawak-hawak ang bukong-bukong ni Ramil. Ang kamay na yun ay walang balat. Puro laman at litid na lang ang nakikita. "Tulong! Tulungan niyo ako!" hiyaw ni Ramil. Hinila namin si Ramil pa itaas. Pero bago pa namin siya makuha, lumabas ang ulo ng nilalang mula sa kanal. Hindi ito tao, Kuya Noki. Ang mukha niya ay walang mata, puro butas lang, at ang bibig niya ay tahi-tahi ng kalawang na alambre. Bumunot ako ng payong at hinampas ko ang kamay na nakahawak kay Ramil. Nabitawan siya. Nagtatakbo kami hanggang sa makarating kami sa may gasolinahan sa Solano. Hingal na hingal kami, pawis na pawis, at halos himatayin sa takot. Pero ang pinaka nakakatakot na bahagi, noong ligtas na kami sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng gasolinahan, doon lang namin napansin. Si Jojo, nakasama naming tumakbo, ay hindi na nagsasalita. Nakatayo lang siya sa gilid, nakayuko. "Jo, ayos ka lang?" tanong ko. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Hindi na si Jojo ang kaharap namin. Ang mga mata niya ay naging itim na lahat at ang bibig niya ay unti-unting bumubukas ng napakalaki na parang nababali ang panga niya. "Sama ako sa inyo," bulong nito gamit ang boses ni Jojo. Pero may halong ibang boses na parang galing sa hukay. Sa isang kisap mata, bigla siyang nawala. Literal na naglaho sa harap namin. Nang mangyari ito, ako ay hinimatay. Gumising ako sa ospital, bantay-bantay ng aking nanay. Halos 3 araw daw akong walang malay, sabi ni Mama. Pero mas may nakakalungkot siyang sinabi sa akin. 2 araw matapos ang insidenteng nangyari sa amin sa bypass, nahanap daw ang bangkay ni Jojo
sa ilalim ng maliit na tulay sa bypass road. Sabi ng mga pulis, namatay daw siya sa huling araw ng pista ng Bayumbong. Kuya Noki, kung sino man ang nakasama naming tumakbo at nakarating hanggang Solano, hindi si Jojo yun. At hanggang ngayon, natatakot ako na baka isang gabi kumatok ang Jojo na yun sa pinto ko at ituloy ang pagsama sa amin. Dito ko natatapusin ang aking liham. Salamat po. Pinoy Scary Stories.